Isa sa pinapakalat mga sangkay ng mga anti-Marcos ngayon, talagang ayaw po nila kay PBBM, sinasabi po nila na iiwanan na daw po ni Donald Trump ang bansang Amerika na ngayon masyado pong dikit sa US government. Ngayon mga sangkay, ano kaya ang totoo? Talaga nga bang iiwanan ni Trump ang Marcos administration na ito? Hello guys, magandang oras po sa lahat. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, ayan mga sangkay, tayo po ay 1.4 million subscribers na. At road to 2 million subscribers, kung gusto nyong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay dito sa YouTube, ang gawin nyo lamang, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, eto mga sangkay, pag-usapan po natin. Ano ba ang galaw talaga ngayon ng Trump administration? Kasi papasok po ito eh. May mga agam-agam po yung mga anti-Marcos. Ito po yung mga pinapakalat nilang propaganda na si PBBM daw po ay delikado ngayon kay Donald Trump. Isa pa nga po sa pinapakalat nila mga sangkay na fake news, imbitado daw po si Tatay Digong sa inauguration po ni Donald Trump. Samantalang si PBBM daw, hindi. Ngunit mga sangkay, ano ba talaga yung totoo tungkol dyan? Yan po yung tatalakayin natin ngayon. Eto kasi, itong bagong, ito po ay isa sa mga opisyal ni Donald Trump na napangalanan na nga po mga sangkay. Ngayon nagsalita, ngunit iba po ito sa inaasahan ng mga anti-Marcos. Dahil instead na isang tabi ang ginagawa po ngayon ng China dito sa ating rehiyon, pakinggan nyo po mga sangkay. There's the one thing I would point to here with regards to stability. If the Chinese are in fact serious about stabilizing U.S.-China relations and finding avenues of which we can be cooperative and avoid conflict, then they will not do anything rash or irrational when it comes to Taiwan or the Philippines for that matter. Okay, ito na, nababanggit na po, Taiwan at Pilipinas. Makinig kayo mga sangkay. Lalong-lalo na po yung mga DDS na talagang nagpapakalat po ng fake news na aatrasan na po ni Donald Trump si PBBM. Actually, ako mga sangkay, medyo ano nga po ako dito. Kumbaga, nung una, naisip ko rin na baka pa uwiin na po ni Donald Trump yung mga sundalo na narito sa Pilipinas, yung mga kano. Kasi sa kanyang pulisiya, ibang-iba po ito kaysa kay Biden. Kung si Biden, mga sangkay, tuta ng mga elitista doon sa Amerika, itong si Donald Trump, iba po ito. Biruin nyo, kinakaibigan niya po ang Chinese President, Russian President, North Korean President. So malayong-malayo po ito kay Biden ngayon. Dapat iwasan ng China ang anumang hindi makatwirang pagkilo sa Taiwan at Pilipinas. Ito ang binigyang diin ang papasok na administrasyon ni Donald Trump sa Beijing sa pamamagitan ni U.S. Secretary of State nominee na si Marco Rubio. Ayan na ha. Ayon kay Senator Rubio, kung talagang seryoso ang China sa pagpapatatag ng relasyon sa Estados Unidos, Eto ha, matindi to. Hindi pa nakakaupo, mga sangkay, si Donald Trump may mga banat na po sa China. Na kumbaga, kayo, kung talagang seryoso kayo, gawin nyo ito kung seryoso kayo na magkaayos-ayos tayo dito. at paghahanap ng mga paraan ng pakikiisa, hindi sila dapat gumawa ng anumang hakbang ng padalos-dalos. The actions they are taking now are deeply destabilizing. They are forcing us to take counteractions because we have commitments to the Philippines. Because we have commitment to the Philippines. You see, guys? So, sa statement na ito, klaro po mga sangkay na wala pong wala pong magbabago sa relasyon ng Pilipinas at Amerika. Baka nga mas lumalim pa. So ito, tingnan po natin. Binatikos naman ng Beijing ang kanila'y hindi makatwirang pag-atake sa kanila ng Estados Unidos. Diba? Iyak kaagad ang China. Wala pa po yan mga sangkay. Hindi pa po. Nakakaupo si President Donald Trump. May mga banat na po kaagad. Ayon kay China Foreign Ministry spokesman Guo Jiakun, dapat magtatag ng tamang pagkakaunawa sa China ang
ng Estados Unidos at itigil maging ang sapilitang pag-atake at mga kampanyang pagsira laban sa kanila. Aha. Nagharap naman ang ilang kinatawan ng Pilipinas at China sa isang bilateral consultation mechanism kaugnay ng South China Sea kung saan inilarawan ng Department of Foreign Affairs ang talakayan bilang frank and constructive discussion o prangka at nakabubuting diskusyon. Sa naturang pulong, ipinaabot ng Pilipinas at China ang lubhang pag-aalala sa mga insidente sa South China Sea kamakailan lang. Partikular na rito ang mga aktibidad ng dalawang Chinese Coast Guard vessel na tinaguriang monster ship na nasa loob ng Philippine Maritime Zone. Binigyan din ni DFA Undersecretary Teresa Lazaro na ang posisyon ng Pilipinas sa usapin ay malinaw, gayon din ang pagiging handa ng bansa sa pagsasagawa ng pag-uusap o dialogo. Sa kabilaan niya ng hindi maresolbang mga hamon at pagkakaiba sa pagitan ng dalawang estado, bukas pa rin naman ang mga Pilipino sa diplomatiko at pragmatikong kooperasyon sa pagreresolba ng mga issue sa South China Sea. Okay, so ngayon mga sangkay, eto na. Sa sinasabi po ng mga anti-Marcos na naninilikado daw po ang Marcos administration kay Trump, mali po yun. Dito pa lang mga sangkay, makikita na po natin yung direksyon ng Trump administration. Mas magiging agresibo pa po ito laban po sa pagtugon ng mga problema dito sa Asia. Kita nyo ngayon mga sangkay. Isa po itong si Rubio, itong si Senator Rubio mga sangkay. Isa po ito sa mga kinuha ni Donald Trump sa kanyang administrasyon. Pero mga sangkay, may mga banat na kaagad laban po sa China. Sabi niya, kung maayos kayo, kung maayos kayong kausap, at kung gusto niya talaga ng kapayapaan, then ihinto nyo yung mga ginagawa nyo sa Taiwan at bansang Pilipinas. Malinaw na malinaw po yun, mga sangkay. Ngayon, kita mo ang nangyari, iyak agad ang China sa banat na yun. Wala pa po dyan si Donald Trump. Naku po, mas malala po ito kapag si Donald Trump na. Huwag kayong matitwist sa story na porket imbitado ni Donald Trump, itong si Beijing President Xi Jinping, ay bati-bati na kaagad. Parang parang dalawa ang mensahe na ito. Ang unang mensahe, gusto ng Amerika makipag-ayos na sa China. Pangalawang mensahe, ito ang bansa namin. Malakas, matatag. At kung may gagawin kayo, kaya naming tapatan kayo. Nang higit pa. Naalala niyo mga sangkay nung yung ginawa ng Japan laban po sa Amerika? Ang naalala ko mga sangkay, sabi ng mga historian noon nung nagsimula na po ang pag-atake ng Japan sa Pearl Harbor, sabi nila eto na. Ginising natin ang higanting natutulog. Diba mga sangkay? Sleeping giant ang tawag sa bansang Amerika. So ngayon, at least nakita po natin ngayon na itong Trump administration, kumbaga, mas mas magiging critical ang magiging galaw nito. Maliban dyan, magiging agresibo ang mga yan, mga sangkay. Kilala naman po natin si Donald Trump, yung bunganga po niyan talagang hindi mapigil. At kung ano yung gusto niya, tinutotoo, mga sangkay. Remember, nung time po ni Trump, mayroon pong isang general, pinakamataas na general ng Iran, ang bigla po niyang pinatumba mga sangkay gamit po yung drone. So, ganyan po yan si Trump. Kumbaga, ganyan siya ka-powerful na sa isang utos lang po niya, mga sangkay, nangyayari. So, yan po yung, kumbaga, aabangan natin ngayon itong pagpasok ni Donald Trump. Ano kaya yung kanyang magiging mass action pa dito? Doon ngayon, nagpaparamdam na. Kasi sinabi po mismo ni Senator Rubio, di ba, na may commitment ang Pilipinas sa Amerika o ang Amerika ay may commitment sa Pilipinas. Di ba? Meron po tayong mutual defense treaty. So, iyan pa lamang mga sangkay, patunay na mukhang malabo pong ma-disconnect ulit ang Pilipinas at Amerika. So, ngayon, kabahan po yung China. Dahil ngayon pa nga lang na hindi pa po nakakaupo, mga sangkay, may mga banat pa. May mga banat na how much more kapag nakaupo na.
Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, guys. Dito nag-upload po tayo ng mga mahalagang pangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. Okay? Hanapin niyo lamang po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.